wise na siya. Kung kakatumba ka, wala gid kibalaan niya na matumba ka karon. Kasi after sang Bible study, balaan niya na karon nga may kasabugan karon kay diri ka sa kalibutan, madamo nga tentasyon na sa tuod lang. Budlay. Damo karon sa hapon or buwas sa aga, next week, next month. Wala ta kabalo. So prone gid kita sa ano. So ang ginambal ko lang is dangop lang gid kita permi sa Ginoo. Kumbaga i-please tagid siya permi i-try tagid i-please ang Ginoo. Kay siya lang gid ang aton nga source. Siya lang ang nag-supply sa aton. Okay? So parehas pala kay Enoch pala. Si Enoch, ibalik ko naman si Enoch, hindi ko makaano kay Enoch kung bisa kay grabe gijalin sang una no si Enoch no, kumbaga sa Hebrews 11:5 si Enoch pala, kumbaga sang una wala pa man to. Do you think nga sang una, I'm not pretty sure ha, kung sang una may sa time ni Enoch may 10 commandments na ayahan. I mean na-establish na yan ng Biblia to sa time ni Enoch. Kay sa pag research ko sa iya do puro lang gito yang iya relasyon niya sa Ginoo. Wala man sa do may ginabasihan, pero do sa iya nga heart at sa iya nga mind gusto niya lang niya i-please ang Ginoo. Sabi pamatian ko na si Enoch, ka-curious ko na kay Enoch. Oo, gusto niya lang pamatian ang Ginoo, pamatian niya lang gid. Kag gusto niya lang gid nga i-please ang Ginoo sa everyday sang iya nga life. Si kanyo imagine nga ang Ginoo nga amo na hindi siya ihan maging happy. So mo sinabla. So may isa ako last time nga sa talk to ni pastor sa akong nga barkada. May kin-discuss pala siya nga 4 things that please God. So apat lang niya nga kung paano mo i-please bala ang Ginoo bala. So kinahanglan ta man hatagan siya bala sang although nga balaan niya na wala ka na sang gagadrop sang ball mo, gakasala ka. Pero what I mean is like tatay ta sa Japon, kung ordinaryo bala nga tatay nga kapangita man bala sang gamay nga atensyon sa imo bala. So sa amo sa to nga bagay sa medyo umano i-discuss ko lang dali lang kita i-discuss ko gusto ko lang. Okay lang, sige lang, matay kami. Maging mabalaan sa mga tao gid. I mean gamay-gamay lang ako kumbaga gakuha ko wisdom sa inyo. So I think dapat yung manya kuhaan ako sang wisdom nga halin man sa Holy Spirit, kag halin man sa mga tao nga guided man sa Holy Spirit. Kay hindi ko kahatag sang wisdom kung wala ko ya sang Holy Spirit sa ako. Kag kung ang wisdom nga ginakuhaan ko sa ibang nga tao kung hindi man under sila sa Holy Spirit, do kabudlay explicar, do kabudlay sa mga tao, i-plastar sa mga tao. So 4 things that please God. Ang una ta is He is pleased by what Jesus did. Amo kinayang sang Ginoo. Amo nang una yang nga He is pleased for what Jesus did. Bala niyo naman guro kung anong ginupra sang bata iya. So dila ta na makita sa ginapat-upat-tubo gid. Okay lang. Kung namian gani kami mamati pa. Sige lang bala. Dila mo na makita sa Luke 2:14. Sa Luke 2:14. Tapos ang nabutang bala nga gina-explain nga hindi, I am not worthy. Kumbaga ibutang mo sa self mo nga hindi ka gid worthy sa ginobra sang iya bata. Kumbaga I'm not worthy. Still drop the ball, but I accept what Jesus did to me at the cross. I-akseptar mo lang to ang iya nga dugo nga ginbayran sa imo kasalanan. Ayos na dayon ang imo nga kanyo imagine nga hindi lang nga erase kundi nga kin-forget pang imo nga kasalanan. Grabe nga power sa kita mo lang sa subong ang sitwasyon sa cross. Kung makita mo lang ang cross do kalain gid ang impact kung ang ikaw nakaintindi kung nga ang ginlansan sa cross. Amen. You recognize what He did. So give thanks to Him. So amo na God naga-please na ng Ginoo, kay na-appreciate mo ang iya nga ginobra sina. So makita mo man na sa story sa Isaiah 53:10. Tapos sa ikaduha ta, He is pleased when you believe in His word. So just say a word. Amo na lang nga gamiton mo lang ang iya nga word. Kay amo nang start sang sang tanan sa kalibutan sa creation is the word, di ba? Sa Genesis 1 ta. Amo nang ang inumpisahan sa tanan. So He is pleased when you believe in His word. Can you imagine nga just say a word sa sample to sa centurion nga to bla?
ba? Dumduman nyo to. Just say a word, said the centurion. His faith, he didn't know God, but he has faith. Ako na nga tawag, so isikaduha na nga na-please mo ang Ginoo sa iya nga mga word pala na maski tuod nga hindi ka kilala, hindi mo man kilala ang Ginoo kung sinugit, pero mabalaan mong tawo nga na kay maski maghambal ang nasa mabalaan niya nga may mahil gid, may power gid ang iya nga word. So tangog gid kita sa word ni God every day. So ang ikatatlo po is He is pleased to serve you. Okay? Wow! He is pleased to serve you. Can you imagine ang gina-explain pala sa mga tao nga 100 folds pala, anong meaning sa 100 folds para sa inyo? Nga i-bless siya ka 100 folds. So depende sa inyo nga wisdom ko paano nang ginano, pero para sa ako para sa mga nababatian ko, ang 100 folds nga na means that His presence is everywhere and every time. Kung baga ang 100 folds hindi lang nga sige mahatag ako Lord amo din siguro mabalik sa akong guro sa klipo guro 2% kumil guro ang naming nga 100 folds is ang presensya sa Ginoo kundi diin ka sa pagbuktaw mo sa aga. Nakabuktaw ka ba? Hindi na grasya? Wow! Kakaon ka kagina. Nabisudan, hindi na grasya. Sakay ka sa jeep, kung disgrasya ang jeep, do you think hindi na grasya? Nagaginhawa ka pa. Nakakita ka sa maayo nga mga binuhatan sa Ginoo sa kalibutan, hindi na grasya. So, ang 100 folds nga natawag, ang everyday nga makita mo ang Ginoo, ang inubrahan sa Ginoo, sa imo kabuhi, hindi lang nga plain nga financially. Mo sinabla, nakita mong imo nga natay kag tatay nag-okay sila. Nakita mo family mo nag-start na sila sa pangamuyo sa Ginoo, nagbalik sa Ginoo. Hindi na 100 folds. Damo. Kung kinsa ro mo damo. Siya, amo na natawag sa Ginoo 100 folds. Kasi sa Ginoo, hindi mo gid maanhan niya kung ang Ginoo magbilas sa imo ya more than what you think and what you feel. Amo ginaya mag-bless ang Ginoo, hindi lang nga hataga ka sa mo siya, hindi ginhataga niya ganito power. Ang power nga makabuhi sang patay nga to, amo to ginahatag. Can you imagine? Nga hindi lang nga bato-bato ang ihatag sang Ginoo sa imo. Bilog na ang paghatag sang grasya sang Ginoo sa imo. Pati na sa paghatag isang bata niya, can you imagine nga paghatag sa patay, bilog man to. So hindi niya yung nga iisipon niya lang yung ay amo na nihatag sa imo subo, ay amo na kay nagkubra sa mayo, hindi ano na sang Ginoo anong ihatag sa imo. That's why nga connect ka lang gid sa iya ya. Okay? So you're forgetting that you already have abundance because God wants to bless you. Amo lang ang abundance para sa life pala i-consider mo kita, i-consider mo kita. So na please na siya ang Ginoo nga gina-appreciate mong iyang inubrahan. So lastly is He is pleased just because He is our Father. Kasimple gid niya. Amo ning last pero kasimple lang gid niya. Makita mo ini siya ang ano yung sini sa mga sa Revelation 4:11 sa Luke isa-isa kong punta lang sila. Pasensya lang pero gusto ko din naman yan. Sa Revelation unahon ko ang Revelation 11 pala. Ang siling diri is you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have. So, sa mga muna nga bagay, may isa pagid nga ang Genesis 1:20. Amo pagid nami ang 1:20 to 26 actually. Nga let the water teem with the living creatures fly above sa sky. Kung baga, i-please just because He is our Father. Kung baga kinobraya ang langit tuta, di ba? Kagang ulihi ang tao. So pag obraya sang langit, sang sky. So do you think ano kapuring man sa kinobrahan niya sa mga living things man sa mga fish mga mo sina. Tapos sa tubig naman amo ng mga isda. Tapos ulihin ng tao. So do you think kung sang kinobraya ang space nga to, nga gin-design niya sa sky, do you think ang space
makadwell to sa ano, makakatuto siya sa tubig, sa inhabitante sa tubig to, hindi, di ba? So gindesign na yung space para sa sky. Tapos ang tubig, gindesign niya ang mga isda kag mga ano da sa ocean para lang gid sa tubig man. Kaya hindi man nagta ikwaab lang isda sa tubig, impatay man ko di dira ang ila nga ano ya. So amo na kita nga mga tao inobra ya kita sa image and likeness niya to control kung anong ara dira sa sea kag sa ano kag sa sky. Kanyo imagine nga kin-example kung akong i-detach sang pispis ang kaugalingon niya sa sky pato sa tubig, patay siya. Ang isda i-detach siyang kaugalingon niya sa tubig, makato siya sa sagwa, mapatay man siya. Amo kita sinha naging design sa Ginoo. Ang inhabitanta is si Jesus Christ, si God lang yun. Kung i-detach mo ang self mo sa iya, diin ka makato. Kasi may katuan ka. Amo lang nakasimple. Natural nga house ta ang Ginoo. Amo lang natural nga inhabitanta. So dira ta kakuha sang source ta sang aton nga kabuhi ta. Amo man na sa mga isda sa tubig sila. Sa aton din kita sa Ginoo. So palapit kita permi sa Ginoo. Kaya ang natural habitanta is our Father in heaven. So amo lang nang akon nga masir subong ko nga na-bless man ko mo gamay lang pero let the Holy Spirit nga magpanalagtay sa inyong nga mind kay sa aton nga heart i-honor ta gid ang aton nga Ginoo kag spread ta gid ang word ni God sa mga tawo nga hindi pa nakakilala sa Ginoo. Maluoy gid kita sa ida makita mo sila, hindi mo makita ang ilang mga sorrows, hindi mo makita ang ilang kasabogan, kalainan, kundi ang ilang kaayuhan. Kaya may ara ginaya. May ara gina sila nga kaayuhan niya. Kaya ginuobra sila sa Ginoo. Hindi lang ako, hindi lang kamo. Ginuobra man na sila sa Ginoo. So may chance na sila. Tsakto nang siling nininig ba nga samtang kabuhi ka, mo nga medyo madulan, malugay ka pa. Kaya ginahataga ka pa chance sa Ginoo na mag-repent. Kaya sa subong, mula ng purpose ta, nag-start na kita sa 40 days actually sang let nga ni. So meditate niya kita sa Holy Spirit, maging palapit na kita sila. Amo na ako sa subong gusto ko gid makilala ang Ginoo. Sa subong siling ko may mga ginukulat akong mga papers ko nga ano, Lord siling ko wala akong control Lord wala akong control gid. May mga ara ng mga visa nga gahululat na pero Lord wala akong control una akong takaanay. Do medyo ang akon nga ano nga nasa ko do happy ako makita ka nga happy man. Mo sinatla. Gina-serve ikaw, ginauna ikaw. Seek first the kingdom of God. And everything will be added unto you. Okay, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Toto, i-preach mo kami. Matyagan ko no. Nay, ano reaction mo na sa ano na Toto, Nay? Nay Rose? Mr. Lynn? So Ano grabe. ba? Sa Grabe. buffet ni Toto. Grabe ang flow ka wisdom sa imo to. Do ano ka nagidya. Praise God, to God be the glory. Pwede ka mag-preach. So next week mag-lead ka na to. O wala, improvisay ka na ni Nanay Rose. Tagaan ka na ng assignment next week. Amen. Mag-lead ka na next week to. Pero mo na to Yes, so ganda. Di ko rin niya na noong kay Enoch na yan. Pero grabe to na nastadihan niya. Pero namin siguro i-research man nato na sa Enoch kung ano. Ay, tisa to. Wait ka maano katong time kung na-establish ng ang Old Testament. Kay si Enoch, sabi